Hey, hey. Tayo magpatuloy sa mga natirang bahagi. Naputol lang. Data lang kasi gamit namin ngayon. Hindi kami naka-wifi. Paumanhin lang. Sana matapos natin tong konting bahagi para makita natin ang climax ng pagkasunod-sunod. Para sa Sunday, ibang topic naman. At saan tayo yung kanina? Renew kami, mabayaran ng wifi bukas. Provide ang Panginoon mga bagay hindi namin kaya sa kawain ng Panginoon. May layunin pa siya. Sabi rito sa 1962 ang pagkawakas ng kapanunang ebanghelyo. Sabi niya rito, at napagtanto ng isang bagay na katakdang mangyari kapag nakita mo ang isang chip sa kanyang balikat. Tapos, i-connect natin siya rito para mas makita natin malinaw. 1965, ang pagpili ng isang nobya. Ang pagpili ng isang nobya. Tandaan natin, no? Ang pagwawakas ng panahon ng Ebanghelyo ang title nun, no? Tapos sinabi niya rito, nakatakdang mangyari ang chip sa kanyang balikat. Sabi rito, yan eksaktong katotohanan, maaring hindi na ako mabubuhay upang makita ito. Sabi ng propeta, maaring hindi na siya nabubuhay upang makita ito kasi 1965, namatay na siya. Sabi niya, naniniwala ako, makikita ko nga, ngunit kayo mga kabataan, tandaan nyo, may marinig kayong isang ministro magsasabi, mangyayari iyan sa katapusan. No? Yung chip sa balikat, mangyayari daw yan sa katapusan. At yan ang tatak ng hayop. Mayroon palang chip sa balikat. Sabi ng propeta, yan daw ang tatak ng hayop. No? Eh ngayon, ang diablo parang hindi mabuko sa kanya mga pagtanggi sa salita. No? Kasi maraming mga nag-aangkin, may marka sila ng Diyos, tapos may marka sila ng Diyos ko, no? Hindi sila marka ng hayop, pero palihim silang tumatanggi sa salita o pinagkakanulo ang Diyos sa spiritual, palihim sila nakakaalam at ang Diyos lang. Pero ngayon, ilalantad sila sa huling araw na yon sa pamamagitan ng chip sa balikat kung anong bunga mayroon sila. No? Dahil yan ang eksakto raw na mangyayari yan sa katapusan ng panahon. Iyan ang tatak ng hayop. No? Sa panong paraan nga, mangyayari yun, 1964, ano ang gagawin nating nitong si Jesus na tinawag na Kristo? Sabi rito, ang malaking makina ay nakahanda na doon, ngunit sila ay naghihintay para sa oras kapag ang takip ay bumaba at kapag pagkatapos ay magagawa nila ito at pipilitin ito, gagawing batas ito. No? At gagawing batas ito sa panahon ng, sabi rito, 1963, ang unang tatak. At pagkatapos, kapatid, anong gagawin niya? Pa sa kanya ang lahat ng kalakal sa mundo at ang komersyo, isang pakikipagkasundo sa mundo, pagkat kaniyang hawakan ang kayamanan sa mundo. Yun ang dahilan kung bakit na ipasok nila sa iba-ibang bansa ang mga sistemang yan, dahil bayad yan. No? Ayon na rin sa testimonial ng linggo at saka pagpapatibay at saka sa kung kayo updated sa panahon, nagsisearch kayo sa mga ganyan mga bagay sa nangyayari sa ating huling kapanahon ito, no? Sa mga likod na mga nakatago dyan. Ang lahat ng mga bagay na ito sa nangyayari ay konektado sa Mateo 24:8. No? Ito yung katuparan ng datapot ang lahat ng mga bagay nito siyang pasimula ng kahirapan. No? Ngayon i-connect natin sa 1957, inupad ng Diyos ang kanyang salita. Sabi niya rito, subalit ang espiritu ng panahong ito ay nakikita nyo ba? Sabi rito, pagkaisipan nyo mabuti, nakikita nyo ba ang nangyayari bago itong matinding pagbuksa na parating sa pagkahatid sa tatak ng hayop? O, pagkahatid sa tatak ng hayop, matinding pagbuksa. Literal yan, hindi yan spiritual. No? Klaro naman ang quote ng propeta eh. No? Eh ngayon, may nababasa palang ganyan, hindi na tuloy may ilugar kung ano ba, ang alam natin kasi ang pagtanggi sa salita, yun ang marka ng hayop. Malinaw kanina, magiging batas ito. O, yun nga. Nakulong kasi kayo doon kasi napapanggap kayo, ayaw nyo mabuko. Eh, galit na galit din kayo sa ministering ito.
Tsaka sa quote na yan. Mensahe ng propeta yan, tinatanggihan nyo. Ano naman? Yan dyan bro, mula mo lang lang. Ingay na naman. No? Subalit ang Espiritu ng panahon, nakikita nyo ba? Kaisipan nyo mabuti. Kaisipan nyo mabuti, nakikita nyo ba? Nangyayari bago ito matinding pagpuksa na parating. Kaya hindi ka taka-taka, natupad lang kasulatan na pagpuksa na parating, na pamimilit sa mga tao matapos nila makamkam ang kapangyarihan, kagaya ng ginagawa nila sa ibang bansa. Ang binasa natin kanina doon na kung saan ay babayaran ng buong mundo, makipagkasundo sa mundo, no? Hawakan niyang kalakal sa buong mundo, nakipagkasundo, no? Bago na maganap nilang pagpuksa na parating, makipagkasundo sa mga bagay na yun. Subalit ang Espiritong panahon ito, nakikita nyo ba? Nakiisipan nyo mabuti, nakikita nyo ba ang nangyayari bago itong matinding pagpuksa na parating na maghahatid? Hihatid talaga sa tatak ng hayop. Natutupad sa kasulatan. Tutupad sa kasulatan, ibig sabihin may kaganap. Paghatid sa tatak ng hayop, malinaw, literal siya. Na pamimilit, na sa pamamagitan ng pamimilit sa mga tao matapos nila makamkam ang kapangyarihan. Bayad na kasi. Gaya ng ginawa nila sa ibang bansa, pipilitin ng mga tao sa mga bagay na hindi naman dapat tanggapin. Meron talagang tatanggapin. Ano yun? Yung binasa natin kanina. Yung sinasabi ng chip sa kanilang balikat. No? Na dapat tanggapin na nagdudulot tuloy na paglaganap ng pag-uusig at pagboboykot. No? Boykot, ibig sabihin nagkakagulo kasi meron mga ayaw, meron mga gusto. No? Sabi rito, sa 1957, ang ikalawang pagparito ng Panginoon, wala nang natitira pa pag-asa para sa simbahan sa labas ng ikalawang pagpaparito ng Panginoon. Ang mundo sa kanyang mabagis na pandemoniac na kondisyon ay ganap ng walang kontrol. Kaya ganun nangyayari, wala ng kontrol, hindi na makontrol, no? Mabangis na yun na pandemoniac, no? At kung nakikita nyo ang panahon nyo, makakarelate ka rito, pero pag hindi nyo nakikita, ay ambot na lang doon. No? Para lang ito sa mga nakakaunawa. Pag hindi nyo naunawaan, no? Kahit naman at usigin yung ministry nito, kaya rin naman nanagot sa Diyos Kailangan niya sabihin ng katotohanan, no? Sabi rito 1963, ang unang tatak, makukuha nila ang lahat ng mga patalino, at ito'y ayon sa pasya ni Satanas, anumang tusong pandaraya. Kasi mga bagay nito may pandaraya na ginaganap doon sa likod niyan, no? Pinapalabas nila na pag kayo nagpaturok ay maliligtas sa COVID. Yung pala may plano silang higit pa doon, no? Na mayroong nanoparticle para gawin nga kayong digitalization sa panahon na darating. Sabi rito 1962, bakit laban ako sa inorgasyon ng relihiyon, ang title? Sabi niya rito, at kapag sumali ka sa isa sa kanila, tinanggihan mo na rin ang salita. Kita mo, klaro? Ibig sabihin, naniniwala sila ang pagtanggi sa salita ay meron ka ng hayop. Sabi ng propeta rito kapag sumali kayo sa kanila, tinanggihan nyo na rin ang salita. Paano nyo ba ipapasok ngayon yan? Ipit kayo ngayon. Pag sumali raw kayo sa kanila, anong sumali? Kanila pa pinagbabasa magpa-chip kayo sa kanyang balikat. Sumang-ayon sa kanyang balikat. Gusto nyo pa? Isa pa. Sabi kanina ng isang brother sa Facebook, kulang pa, Brother Jeho, baka meron ka pa dyan, nakukulangan ka pa, maglabas ka pa ng ibang quote tungkol sa bakulaw. Kulang. Nanunuya siya, kulang. Ayan lang, chip sa balikat. Ang babaw naman. Baka mayroon ka pa dyan, maglabas ka pa. Wala ka na mailabas, no? Tinutuya-tuya ako. Isa pa, sige. 1958, pakinggan ninyo siya. Ang isang tunay na isinilang mula sa banal ng Diyos ay walang na siyang kaugnayan sa mga bagay sa mundo. Pagkat wala na siyang abdo. Hindi siya parot, nakikisawsaw sa chip sa kanyang balikat. Klaro ang quote. Bulag lang talaga kayo. Nakikisawsaw sa chip sa kanyang balikat, parot pa rito. Meron mo ginagawa nila, mga paroon, kukuha na naman ng second dose, third dose, fourth dose. Ano sabi sa taas? Ang isang tunay na isinilang muli sa banal ng Diyos. Ibig sabihin, hindi sila pinanganak sa Espiritu. Hindi sila isinilang ng Diyos. No? Hindi naman talaga born again. Hindi na raw sila nakikisawsaw sa chip sa kanyang balikat. No? Ano pa rito? Sinabi 1962, ang komunyon. Sabi rito, at yan ang problema ngayon sa mga tao, yan ang problema sa iglesia. Napakarami nating pangsanggol ng mga itinuturok na telehulya na gawa ng tao. Di ba gawa ng tao? Masasabihin na effective, safe, effective. No? Tapos ang dami na pahamak.
Mm. Pakinggan nyo kung sang-ayon ng propeta dyan. Sabi ng ibang end time, sang-ayon daw ang propeta sa Bakulaw. O tingnan natin. O ito, pangatlo pa tungkol sa Bakulaw. At yan ang problema ngayon sa mga tao, yan ang problema sa iglesia. Napakarami nating pangsanggol na itinuturok na teleluliya na gawa ng tao hanggang sa tadtarin tayo nito. Di ba may first dose sila, second dose, third dose, fourth dose, tadtarin tayo nito. Ang kailangan natin ay bakuna ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Panginoong Diyos, pero ayaw nila lang salita. Mas pinipili pa nga nilang Bakulaw kaysa sa salita eh. Biro mo, babatikusin pa yung nangangaral patungkol dito. Salita ng Diyos na sinabi ng propeta. Pinaniniwala rin naman sila sa propeta, pero pag babangga na sa kanila, tinatakbo nila. Kita mo itong mga to, namimili lang ng salita. Ano ba talaga kayo? Believers ng mensaheng ito, o nagpapanggap lang. Kaya pag babangga sa inyo ang mensahe, nangangaway kayo. Namimili lang kayo ng salita ng propeta, shimunyo. Ano pa? 1963, ang super na tanda. Pero yung panahon na iyan kinakabuhayan, wala man lang silang kaalam-alam tungkol dito. Yun lang. Wala na ako masyadong sinasabi, ugnay-ugnay na yan. Nung wala man lang kaalam-alam sa kanilang panahon. Pero yung panahon ng iyong kinakabuhayan, wala man lang kayong kaalam-alam tungkol dito. Wala talaga. Ano pa sinabi? 1965, ang binhi ng pagkalihis. Mas marami akong binabasa kasi ito na lang sumasagot. Oh. Sunod-sunod na lang yan. Oh. Tagpi-tagpi na yan. Hindi kayo maaaring manatiling nasa labas nito. Kayo ay isang lalabas dito, kaya lumabas kayo diyan. Kung hindi kayo papasok, kung hindi ay papasok kayo rito, walang tutungo sa kaligitnaan, iyon ay magiging tatak ng halimaw. Ano pa gusto niyo hanapin? No? Walang tao makakabili o makakabenta lang, kaya ang sinabi ko kanina, makakabenta at makakabili. Meron bang may tindahan ba sa espiritual? Ang pagtanggi sa salita ay marka ng hayop. Pabili po ng suka at toyo. Mag-isip na lang kayo kung hindi yan literalidad na markahan. Sobra namang kamangmangan nyo kung hindi kayo naniniwala ang marka ng hayop ay magiging batas din o literal sa dulo ng panahon. Sobra lang kamangmang yan. No? Walang tao makakabili o makakabenta maliban sa kanyang may tatak. Pag may tatak ka, makakabenta ka at makakabili. Pag pinili mo ang marka ng Diyos o manindigan sa kanyang salita, hindi ka makakabenta at hindi ka makabibili. Klaro. Ano kinalaman na makakabenta ka at makakabili sa pagtanggi sa salita? Ano kinalaman yun? Tumanggi ka na sa salita, hindi ka na makabenta, makabili. Ibig sabihin, meron kang tatanggapin na sistema nila o inorganisa nila na para tanggapin mo yun. Ayun na nga, yun sinabi ng propeta kanina, chip sa kanilang balikat. Meron gagawa sila ng isang produkto para tanggapin mo yun, no, na mag-uugnay doon sa kanilang pag-iisang isip sa sistemang yun, para ilagay mo yun sa braso mo na may nanoparticle para paintulutan ka lang, makabenta at makabili. Pero yun, nakakabenta at makakabili pa rin tayo eh. Antayin mo kung sa paanong maganap yan sa panahon, yung realidad, no? Ano tawag doon, ang kaganapan ng full bloom ng kanyang kaganapan. Sabi rito, no? Walang tao makakabili, makakabenta maliban sa kanyang tatak o nagtataglay ng mabangis na pagkalihis. Ngayon, manatili kayo sa labas nito, lumabas kayo rito. Pinapalabas talaga eh. Takasan nyo ito. Takasan daw talaga eh. No? Takasan nyo ito. Lumayo kayo rito. Lumayo talaga. Ang Diyos na nagsasabi, ang Diyos na sinasabi nyo pinaglilingkuran nila ay wawasak sa kanila o pag hindi kayo lumayo. No? Ang Diyos na sinasabi nilang pinaglilingkuran nila ay wawasak sa kanila. Ano raw? Lumabas kayo rito. No? Ayun na sinabi, lumabas kayo sa ganong sistemang pag pinasok nila yun. No? Ano yung produkto nila? Huwag nyo kakalimutan yun. Chip sa balikat. Bakit nga tinawag na chip, Brother Jeho? Dati nakagat ako ng aso, nagpapakulaw ako. Iba noon, iba ngayon. Meron silang agendang ginagawa na nakatago, na lihim sa mga bagay na yan at binubulgar na nga eh. At inilalantad na nga sa pamamagitan ng propeta eh. Ng kapanahunan na nahula. Biro mo, 1963 pa to, 1965, 1964, 1962, mga bagay na to, nahula na sa noon at nilalantad na ngayon sa ayong katuparan ng kanyang kaganapan. Tinatanggihan nyo pa rin. Ano pa? 1965, ang Eden ni Satanas ang title. Sabi niya rito sa 100:03.
ang huling tawag ay lumabas na. Yan sinasabi ko kanina, nananawagan siya. No? Ang huling tumawag, bakit sila nanawagan? Bakit pinag-repent kayo sa mga bagay na yun? No? Na inyong tinanggap. Ang huling tawag, tatawagin ba naman kayo kung hindi nyo tinanggap yun? No? Ang huling tawag ay lumabas na upang agawin ang nobya. Yung pala ang purpose. No? Upang agawin ang nobya bago pa siya makapasok diyan. Ibig sabihin, tawag doon at sa Great Tribulation ay, sabi nga, magiging batas ito ng tuluyan na hindi ka napapahintulutan pa tumanggi dyan. Kailangan ay magiging mandatory ng tuluyan. Nung nakaraan ay pinayagan pa ang ilan na hindi maturukan. No? Ginawa nilang mandatory pero tawagan panandalian lang. No? Pero darating ang panahon, sila na rin ngayon na lumalabas sa mga news na wala nang pwede pang tumanggi. Tutugisin na yung sino man tumanggi dyan. Sabi yung po na to eh. Talaga magkaroon ng wipe. Hindi ko alam kung Facebook may kagaw nito. Maka Facebook talaga.